Hindi kami mga journalist. Dapat ang ipatawag mo dyan yung mga journalist. Yung mga vloggers, vlogger yan. Ako, personally, hindi po ako journalist. Hindi po ako nag-aatid ng balita sa inyo. Hindi po ako nagbibigay ng maling impormasyon. Reaction ko po ito. Personal kong reaction. Na-contempt siya, sir. So, hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowing. Hindi ba duty na double-whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yun sa kanya. He's suffering from injustice na pagkakulong niya ngayon. For telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him. Yung DLDM, yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo. Nagreklamo yung asawa, we are always talking about welfare ng mga tao natin. Nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. Alright. Magkukomento po ako doon sa sinabi ni Dan Fernandez, base po dito sa balita na ito, na yung mga vloggers daw na katulad natin, katulad po ni Sasot, ni Jason Sa, ni Joey, ni Attorney Trixie, at ang reaction DPPH. Ako personally, hindi po ako nagdadala ng balita. Hoy, Danungol, makinig ka dito ha. Para maunawaan mong ginagawa ng isang vlogger ha. Para maunawaan mo kami, baka hindi mo kami naiintindihan ha. Baka hindi mo kami na-understand. My friend, Danungol, makinig ka ha. Hindi kami nag-aatid ng balita. Hindi kami mga journalist. Dapat ang ipatawag mo dyan yung mga journalist. Yung mga vloggers, vlogger yan. Ako, personally, hindi po ako journalist. Hindi po ako nag-aatid ng balita sa inyo. Hindi po ako nagbibigay ng maling impormasyon. Reaction ko po ito. Personal kong reaction. So mga reaction, ituloy na natin itong usapan, no? Si Dan Fernandez. Ito po, pakinggan po natin ha. Para malaman po natin kung sino-sino talaga ang pupunta bukas. Inimbita naman po ng House of Representatives ang hindi bababa sa 40 personalities mula po sa mga iba't ibang social media platform para sa kanilang investigasyon bukas tungkol sa paglaganap ng mga peking balita at maling impormasyon sa bansa. Si Laguna Representative Dan Fernandez ang mamumuno ng Joint Committee ng House on Public Order and Safety, Committee on Public Information, at Committee on Information and Communications Technology. Ayon po sa mambabatas, layunin po ng pagdinig na suriin kung paano kumakalat ang maling impormasyon online, ang epekto nito sa pampublikong pananaw at pambansang seguridad. Alright. Magkukomento po ako doon sa sinabi ni Dan Fernandez, base po dito sa balita na ito, na yung mga vloggers daw na katulad natin, katulad po ni Sasot, ni Jason Sa, ni Joey, ni Attorney Trixie, at ang reaction DPPH. Ako personally, hindi po ako nagdadala ng balita ha. Hoy, Danungol, makinig ka dito ha. Para maunawaan mong ginagawa ng isang vlogger ha. Para maunawaan mo kami, baka hindi mo kami naiintindihan ha. Baka hindi mo kami na-understand. My friend, Danungol, makinig ka ha. Hindi kami nag-aatid ng balita. Hindi kami mga journalist. Dapat ang ipatawag mo dyan yung mga journalist. Yung mga vloggers, vlogger yan. Ako, personally, hindi po ako journalist. Hindi po ako nag-aatid ng balita sa inyo. Hindi po ako nagbibigay ng maling impormasyon. Reaction ko po ito. Personal kong reaction. Halimbawa ngayon, nagbalita po itong UNTV ba ito o Net25. So yung Net25, sinabi niya, ito nga sinabi ng Net25, itong balita na ito, na pinangungunahan di umano
ni Dan Fernandez yung TRICOM. Magkokomento ngayon ako, di ba? So, ibig sabihin, mga kareaksyon, walang karapatan ang TRICOM na pilitin kung sino mang mga vloggers dyan na nagre-react lamang sa mga balitang nababasa nila, napapanood nila, naririnig nila. Hindi po kami mga journalist, hindi po kami mga reporter, hindi po kami tagapaghatid ng balita. Pero hindi namin masisi yung aming mga followers, ang aming mga listeners, ang aming mga kareaksyon dyan, kung mas naniniwala sila sa amin kaysa sa mga mainstream media. Kung mas naniniwala sila sa amin, pag kami nagbigay ng aming punto de vista, nagbigay kami ng mga reaction namin sa mga issue ng bayan, masama po ba yun? Pagbibigay po ba ng balita yun? Hindi. Ito ay komentaryo namin. Pagbibigay namin ng reaction sa mga balitang aming naririnig. Example ha? Ano ang reaction ko sa gagawin ninyong TRICOM? O gusto mong marinig, Danungol, ang reaction ko patungkol dito sa TRICOM na to? Ang TRICOM na to ay walang ibang para sa akin. Hindi niyo dapat pinapakialaman ng mga vloggers. Kung meron kayong problema sa mga vloggers, pumunta kayo sa Supreme Court, pumunta kayo sa Korte, at alam nyo yan, may kapangyarihan kayo, may pera kayo, i-demanda ninyo lahat ng mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa personalidad o sa inyo o kanino man. Ihabla ninyo. O cyber libel, libel law, di ba? O bakit meron pa kayong pa-TRICOM na ganyan? Hindi ba kayo nahiya na meron tayong cyber libel law? Meron tayong libel law? O bakit hindi nyo demanda? Kung sila ay nag-aatid ng maling opinyon patungkol sa inyo, eh demanda nyo. Eh baka naman hindi umuubra yung mga vloggers na alam nyo na. Yung mga, kausapin mo si Tamba, baka may mga vloggers siya. O in-invite niyo ba yung si Cap daw, yung kalbo, in-invite niyo yun. Di ba vlogger din yun? Yung mga vlogger na mga pulpul, mga SMAD vloggers ninyo, in-invite ninyo. Yung mga tumitira, sumisira sa pangalan ng Pangulong Duterte. Yung mga nagbablog na kung ano nang tinatawag sa mga Duterte vloggers. Para yata napapansin nyo lang kami. Kami lang yata yung napapansin ninyo. Kaya mali na ipatawag ninyo yung mga vloggers. Hindi po sila mga journalist. Hindi po sila mga reporters. At saka, habang hindi nyo napapatunayan na pogo vloggers ang isang vlogger, pinatawag ninyo ang isang vlogger base doon sa talumpati o speech ni Barbers na di umano yung mga vloggers ay pogo vloggers, narco vloggers, Chinese funded vloggers. Patunayan nyo muna, di ba? Patunayan nyo muna na ang vlogger na ito ay pogo vlogger, Chinese funded vlogger, narco vlogger. Patunayan nyo muna, di ba? Habang hindi nyo napapatunayan ang individual na ito ay narco vloggers, pogo vloggers, at kung ano-ano mga bintang ang ginawa nyo sa mga vloggers, ay wala kayong karapatan. Pag hindi sila pumunta, may show cause order kayo ngayon. Diba? Pag hindi sila pumunta, magkakaroon kayo ng tawag doon yung warrant of arrest. Diba? Ano yan? Dictatorship na ba tayo ngayon? Ganong wall? Dictatorship na ba tayo ngayon? Pati yung mga vloggers, malayang pumamahayag. Pag lumabag sa batas, ang isang vlogger, iabla, idemanda. Fake news, hindi ako nagbabalita dito. Ayun, napakaliwanag ng pangalan ng channel ko, Reaction TVPH. Nagre-react ako sa mga bagay-bagay sa paligid ko. Kung ayaw niyo yung mga reaction ko, problema niyo yun. Pero wala akong pinagbibintangan dito
na ikaw ay ganyan, na ikaw ay gano'n, na ikaw ay ganyan. Wala. Forget everything. Dan Fernandez, Mr. Google, magre-react ako doon. Sabi ni Atty. Topacio, Atty. Google ka raw, kung magre-react ako, agree ba ako doon o hindi? Nasa akin na yun. Di po ba mga reaksyon? Tinetext mo si Cassie, si Cassandra Ong. Oo, yung cute, yung charming. Tinetext mo daw yun. Ang reaksyon ko doon, tanong mo, manyakis ka ba? Masama ba yung reaksyon ko? Tinatanong kita kung manyakis ka. Bakit mo siya tinetext? Kaya dito mga reaksyon, wala po silang karapatang ipatawag ang mga vloggers. Kung meron silang problema sa mga vloggers, kung meron silang problema sa fake news, huwag yung vloggers ang ipatawag nila. Dahil yung mga vloggers, hindi naman journalist yan eh. Vloggers nga sila, pinablog nila yung opinion nila. Hindi rin sila mga reporter. Hindi rin sila mga tagapaghatid ng balita. Kung kailan ba ako gumawa ng balita dito? Hindi, wala. Kung maling naririnig kong balita, nagre-react ako, kaya nga reaksyon eh. Ulit mo naman eh, kaya nga reaksyon. Kung kaya mo yung reaksyon ko ngayon, halimbawa, ituloy natin ito ha. Magre-react tayo dito. Di ba ganun yung sinasabi natin mga ka-reaksyon? Magre-react tayo dito. Anong fake news dyan? Sino nagsabing newscaster ako? Sino nagsabing journalist ako? O di ba mga bobo yun? Yung nagsabing journalist ako, hindi ako journalist. Binigyan lang ako ng utak ng nasa itaas na kailangan kong magsalita pag may nakikita akong injustice. Anong reaction ko doon sa drugs, doon sa Surigao? Yung nadawit si Barbers, ano sinasabi ko? Hindi ako naniniwalang involved si Barbers. Hindi ko lang yung kapatid niya, ha? Ang usapan dito, si Ace Barbers. Hindi ako naniniwalang involved siya. Hindi ako naniniwalang drug lord siya. Pero ang malaking katanungan, Barbers, yung bang mga kababayan mo doon hindi naniniwala o hindi ko nahawag yung isip nila? Ang buong Pilipinas pa hindi naniniwala involved ka sa illegal na droga? O hindi ko nahawag ang isip ng taong bayan, kaya tinatanong po ang taong bayan, kayo po ba ay naniniwala na si Ace Barbers, yung congressman, ay involved sa kalakaran ng illegal na droga sa Surigao? Hindi po ba mga reaksyon? Paano niyo ipapatawag yung mga vloggers ngayon na sila mismo hindi naman mga reporter? Anong false information ang binibigay nila? False information ba yung opinion ko? False information ba yung reaction ko? Halimbawa, example lang, yung ganap na ginawa ni Congressman Ungab, yung ganap na ginawa ni Congressman Ungab na pagsisiwalat doon sa bicameral committee report na gusto nyong, ako, reaksyon ko parang ini-smoke screen ninyo dyan sa threesome na gagawin ninyo. Diba? O yung threesome na gagawin ninyo dyan sa yung TRICOM na gagawin ninyo dyan sa Kongreso, para sa akin, isang pagtatapal yan para mahinto kami sa paghahanap ng mga salarin na kung sino ang naglagay ng numero doon sa bicameral committee report. Katulad ng paghahanap ninyo kung sino si Mary Grace Piatos. O di ba? Tinatarantado nyo si VP Sara Duterte. O kung hindi nyo tinatarantado si VP Sara Duterte, di sana hindi kami magre-react ng ganito. Di ba? Yung mga vloggers na pro-government, mga bayad ba yung mga yun? Tanungin nyo sila kung bayad sila. Alam mo, turuan kita, Congressman Ungol, turuan kita. Dan, makinig ka. Tawagin mo lahat ng mga vloggers na pro-BBM, pasumpahin mo sila. Makinig ka dito, makinig ka, Dan. Pasumpahin mo sila, sabihin mo, sumusumpa ba kayo na mamamatay ang buong yung pamilya kung hindi kayo bayaran? O yun. O doon mo malalaman. Tawagin mo yung mga yun.
O, sumusumpa ba kayo na kayo, vlogger kayo, hindi kayo bayad ni Tamba, bayad ni Palaga, na matutas na lahat ng pamilya ninyo? Pasumpahin mo! O, tingnan natin. Ako, kaya ko sumumpa. Di ba? Hindi ako magpapabayad, mga kareaksyon. Yun ang pangahawakan ninyo. Lahat ng ating kareaksyon dyan. Lahat ng ating supporter dyan. Lahat ng ating mga subscribers, mga members, mga laging nagpapakulay dyan. So, TVPH, magre-react po tayo sa bawat issue ng gobyernong ito. At kung tayo ay susupilin at sasabihin nila sa atin ng mga fake news tayo, wala tayong binabalita. Hindi ako tagapaghatid ng balita. Kaya nga reaction eh. Nagre-react ako sa ginagawa ninyong mga katarantaduan kay VP Sara Duterte. Eh di sana kung hindi nyo ginago, kung hindi nyo tinarantado si VP Sara Duterte, eh di sana walang reaction TVPH. Tingnan ninyo kung kailan ako nagsimulang mag-vlog. Nung magsimulang tinarantado nyo yung VP Sara Duterte, doon ako nagsimulang nag-init. Yun po, hindi dahil kung kani-kaninong mga Poncio Pilatong senatorial candidate. Wala akong pakialam sa kanila. Nakapokus ang channel na ito kay VP Sara Duterte. Ngayon, yung senatorial candidate ng PDP laban, ipupush po natin yan, sulit kayo dyan. Vic Rodriguez, Kibuloy, Marcoleta, yan ang mga yan ang ipopoto natin. Sisiguraduhin natin na makakapasok sa Senado si Marcoleta, si Vic Rodriguez, si Kibuloy, si Bato de la Rosa, lahat po ng PDP laban. Straight po natin yan. Huwag natin haluan ng mga tarantadong kandidato. Ngayon mga reaksyon, pinipilit, sinusubukan nila tayong patahimikin. Sinusubukan nila tayong huwag magsalita sa nangyayari sa ating bayan. Sinusubukan nila tayong huwag magbigay ng komentaryo o reaksyon sa ginagawa nila mga katarantaduan. Sinusubukan nila. Pero maniwala po kayo sa hindi. Para silang mga tinatawag na, anong tawag doon? Yung panghasa. Habang ginagawa nila yan, lalo tayong nagiging matalas. Kasi mga kareaksyon, paano tayo magiging fake news? Kailan ba ako nagatid ng balita sa inyo? Wala. Ni isang beses, hindi ako nagatid ng balita dahil hindi ako journalist. Ni isang beses, wala akong nasagap na balita na personal kong binalita. Hindi, wala. Ako po ay nagre-react. Anumang yung balitang marinig ko, magre-react ako dyan. Ha? Katulad yan, example lang. Kimbo, yung issue ni Kimbo. Ano po yung issue ni Kimbo? Napakamahal na mga bag. Hindi ba pinapaliwanag ito ni Kimbo eh? Anong pangalan yan? Anong pangalan ni Kimbo? Anong pangalan ni Kimbo? Stella Kimbo. Oh. Si Stella Kimbo. Hoy, Stella, makinig ka dito. Hindi mo pa sinasagot kung saan mo nakuha yung yaman mo. Mamahal na mga bag mo. Nakita ko yung picture mo nung nakasakay ka sa sa motorsiklo, sa sidecar. Mumurahin lang yung mga pulseras mo. Mga sapatos, mga kularetes, mumurahin. My goodness! Ngayon mga kareaksyon, yun, huwag na akong magmumura, my goodness na lang. My goodness, Stella! Naging congressista ka, magkano sahod mo? 200,000? Sabihin na natin kalating milyon. Ilang taon? 3 years? Mantagin po ninyo yung kayamanan ni Stella Kimbo. Relo pa lang, relo. Relo pa lang. Milyon na ang usapan. Wala, Steve. Isang taong sahod mo sa relo lang. O Stella, hindi ka ba nakukonsensya sa mga pera kung saan mo galing yung mga pera mo? Hindi ko naman sinabing magnanakaw ka. Hindi ko naman sinabing corrupt ka. Ang tinatanong ko lang sa'yo, hindi ka ba nakukonsensya ang daming nagugutom? Isang bag,
milyones ang halaga o isang relo milyones, hindi mo man lang ma-share yung blessing mo sa mga mahirap niya sa Marikina? Hindi po ba mga ka-reaction? Yun lang ang sinasabi natin dito sa ating channel, mga ka-reaction. Bakit pinapakialaman ng Kongreso ang dami niyo dapat trabahuin dyan? Ang dami niyo dapat ipasang batas. Bakit ang malaking katanungan ng taong bayan? Bakit mga vloggers ang inyong inarap? Dahil ba yung mga mainstream media hindi na pinaniniwalaan? Every time na maglalabas ng balita yung mga mainstream media at nagbibigay tayo ng komentaryo at nagbibigay tayo ng reaction, mas pinapaniwalaan pa tayo. Mahirap po kasing labanan ang katotohanan sa kasinungalingan. Mahirap pong magsalita ang isang tao na ang tangan-tangan niya sa kanyang prinsipyo ay pera at kasinungalingan. Pero ang tao, ang tangan-tangan niya ay prinsipyo, dignidad, kredibilidad. Mahirap pong labanan yan. Kaya dahil dito sa Reaction TV page at 10 o libu-libong mga Duterte vloggers, sabihin ko ng diretsahan, Duterte vloggers, mga nagmamahal sa bayan, mga vloggers na nagmamahal sa bayan, mga vloggers na hindi bayaran, naniniwala ako lahat ng mga Duterte vloggers hindi bayaran yan. Kaya nga sila nag-stay sa katotohanan. Kaya nga sila nag-stay sa mga Duterte. Dahil ang mga Duterte wala namang pambabayad sa amin eh. Ang mahal ng talent fee ko Si ano pangalan yan? Si ang probinsyano. Ano pangalan ng bida sa ang probinsyano? Yung bida sa ang probinsyano, ang pangalan? Si Coco Martin. Tinawagan ako ni Coco Martin, sabi niya, Brad, kada shooting, 1.5 million. Ayaw mo? Ayaw ko, kasi joke lang yun. Joke lang po yun, bye. Idol ko yan, Coco! Coco lang mo! Kaya mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagtitiwala ninyo dito sa ating channel. Kaya itong si Danilo Fernandez, mag-aaral ka muna, Brad. Aralin mo muna. Fake news ang pinatawag mo mga vlogger yan. Hindi naman mga journalist o mga, sabagay, si Manong Jason sa journalist yan. Pero retired na yan. Shout out po shout out. Tuloy po natin to. At ang mga hakbang na kinakailangan para labanan ito. Ayon po kay Dan Fernandez, karapatan po ng mga Pilipinong malaman ang katotohanan. Kaya naman po, nais nilang protektahan ito laban sa mga peking impormasyon na lumilin lang sa mga tao. Giit niya, dapat na mahinto ang fake news dahil naglilikha lamang umano ito ng pagkakahati-hati. Kasama po sa mga dadalo ang mga kinatawan mula sa Google, Meta, yan po ang Facebook, at ByteDance, yan po ang TikTok. Pati na rin po ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police at sa Department of Justice. Inaasahan po ng mga mambabatas na tatalakayin ng mga opisyal ng NBI at PNP, kasama na po ang mga prosecutor ng DOJ, ang mga hamon sa regulasyon at mga mekanismo ng pagpapatupad laban sa online disinformation na bumabaha sa mga social media site. Sinabi rin po ni Dan Fernandez na layunin po ng investigasyon na tukuyin ang mga kahinaan sa umiiral ng mga batas at patakaran na namamahala sa mga digital platform at magmumungkahin ng mga solusyon para matiyak na may access ang publiko sa tumpak at maasang impormasyon. Dagdag pa niya, hindi papayagan po ng Kamara na magamit po ang mga social media platform para sa mga kampanya. Ang layunin ay ang magpakalat ng maling impormasyon para sa pampolitika o pinansyal na pakinabang. Mapapanood po ang pagdinig, live stream, at umaasa silang magdudulot ito ng pambansang talakayan tungkol sa responsableng diskurso sa online at sa papel po ng social media sa paghubog ng pananaw ng publiko.
40 resource persons po ang iimbitahin ng Kamara na kilala sa social media dahil po sa kanilang diskursong politikal at komentaryo sa online. Kabilang po dito ang columnist at political analyst na si Malu Tiquia at ang dating TV host na si Jay Sonsa, social media personalities na sina Alan Rogando Sasot o Sas Sasot at ang dating spokesperson po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict si Lorraine Badoy at social media at iba pa. So mga ka-reaction, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction video na ito mga ka-reaction. Patuloy po tayong mag-react. Patuloy po tayong mag-react dyan sa comment section at patuloy po natin sabihin ang ating saloobin sa social media. Huwag po tayong magpasindak. Huwag po tayong matatakot sa ganyang mga patutsada ng ating mga namumuno sa gobyerno. Wala po tayong ginagawang mali. Wala tayong nilalabag na batas. Walang mali sa pag-react. Walang mali sa pagbibigay ng opinyon. Walang mali sa personal na opinyon. Kaya ngayon mga kareaksyon, para yatang mas pinapaniwalaan tayo kaysa sa mga bayarang media. Syukran. God bless you all. Duterte! Duterte! Basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayo, PNP, tingnan ko, niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginano ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya, dahil pinutulan yun na sweldo. Hindi naman niya. He did not violate any law. To tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should interpret your policies to the advantage of your people. You should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porque nagkakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay, i-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nagkakulong? Sabi nyo, yung incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, the intent of that policy is to make sure na yung mas kalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo Escalawag. Kaya for purposes of discussion, sabihin ko, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, putol ka sa sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi na totoo sa isang congressional hearing. Kinuntim ka, ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, tinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Anong masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Alam mo, kayo dapat dapat manindigan kayo sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa niyo. Tumayo kayo. Ano lang
sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang ang PNP, walang bayad. Kinakawawa na lang kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahensya namin. Kapaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So, classmate mo si Greldo. So, ano ngayon? Hindi kayo naawa. Then, I would like to acknowledge the presence of Senator JB Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, actually, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, porque galit sa kanya yung Quadcom. Galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Your Honor, with respect to the actions of the House of Representatives, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an active. Meron kayong control doon sa Quadcom. Wala kayong control, but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo, sa polisiyan ninyo. Yes, Your Honor. To that end, Your Honor, we have not, so far as Internal Affairs Service is concerned, we have not instituted or recommended as of yet, Your Honor, any disciplinary action on arising from the proceedings in the House of Representatives, Your Honor. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinumulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay na sa akin yung kung iskalawag yung tao, kung ninjakap yung tao, go ahead. You punish him. But for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidations na ginagawa sa kanya ng Quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa process? Ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin nyo na sweldo? Anybody from the process can speak up? General Martelo, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of, to discipline our people. So it's all within the bounds of policies within the organization. We have yung tinatawag namin, sir, na the right of the commander to
institute punishment. So meron sa the AW 105, sir. So any commander, even down to the smallest unit, can impose punishments based on the to institute discipline within the organization. So basta na, Meaning, the commander still has the discretion. yes, sir. Yeah? Discretion yan, ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander. Nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, paglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, ako mismo, may mga kaso ako noon, harassment cases for politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in, kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito eh, nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko, ngayon, nagalit ang politiko, rumisbat, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Itong taong matino. You have the discretion of being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grijaldo, what mission have you accomplished? Meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun na po. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo. Ha? Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You're wearing that badge. You're wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ha? Ipaglaban ninyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong patutak-tutak sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtraining kayo. Yung sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan. At gaganunin lang kayo. Paglaban ninyo, taongan ninyo. My God, if I were the chief PNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. More so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko.